Masama pa rin ang loob ni Alexa. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit apektado siya sa hindi magandang trato sa kanya na ipinakita ni David. Siguro, labis ang disappointment niya dahil hindi niya inaasahan na magiging ganoon ito sa kanya. Kung sa bagay, kung pagbabasehan na iyong huling away na namagitan sa kanila noon, baka nga hindi ganoong kadaling kalimutan ang mga nangyari. Sa kanya galing kung bakit kumalat sa kanilang paaralan ang pagiging alanganin ng kasarian ng binata noon. Masyadong mahaba yung dila mo. Dapat diyan tinatabas. Inis na wika ni David. Nagagalit ka dahil totoo, hindi ba? Kung ako kasi sa'yo, magpakatotoo ka na lamang sa sarili mo. Bawiin mo yung sinabi mo, Alexa. Gumagawa ka lamang ng kwento. Alam mo naman yan. Linisin mo ang pangalan ko. Ayoko nga. Wala akong dapat linisin. Talaga nagmamatigas ka? Huwag mong sagarin ang pasensya ko. O bakit? Anong gagawin mo sa akin? Akala mo siguro matatakot ako sa'yo? Nagmamatigas pa rin ang wika ni Alexa. Gagawin mo ba o hindi? Ang alin ba? Gusto mo i-anunsyo ko sa lahat na hindi ka naman talaga bakla? At bakit ko naman gagawin yon? Mabuti na't wala ka na mauuto at manloloko pa. Marami ka na atraso sa akin, Alexa. Ay yung atraso mo kay Nancy at sa mga babaeng pinaiyak mo. Ang hirap kasi sa'yo, parang laro lamang sa'yo ang feelings ng ibang tao. Hindi mo iniisip na nakakasakit ka na pala. Ang mahalaga lang sa'yo ay masiyahan ka. Halatang natameme ang binata, bagay na ikinatuwa ni Alexa. O paano? Patunayan mo na lamang sa kanila kung ano yung totoo, David. Diyan ka na nga. Hindi pa tayo tapos, Alexa. Pagkasabi niyon, ay bigla siyang hinawakan nito sa braso at hinila. Sa isang iglap, inasadlak siya sa dibdib nito at walang babalang hinalikan siya ng binata sa mga labi. Noong una'y lumaban ang dalaga. Ngunit kalaunan, inanlambot siya at natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na ninanamnam ang halik ni David. Mabilis na pinilig ni Alexa ang kanyang ulo. Matagal na panahon na ang pangyayaring iyon, pero bakit naalala pa niya? Kainis? Umayos ka nga, Alexa. Isa na lamang nakaraan si David na dapat nakalimutan. Wika ng bahagi ng isip niya. Kahit anong pilit ni David sa kanyang sarili, ay hindi siya makatulog. Samantalang, ang katabi niya ay mahimbing nang natutulog. Hindi man niya gusto, ay naiirita na muli siya. Kung hindi ito tumabi sa kanya, ay tahimik sana ang mundo niya. Maya-maya pa ay natigilan siya. Noon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong pagmasdan sa Alexa nang hindi siya nakakarinig ng mga salita mula rito. Aminado siyang napakaganda ng dalaga. Napakalayo na nito sa Alexa na nakilala niya noon. She used to wear black rim eyeglasses dahil maaga lumabo ang mga mata nito, bunga na rin ang pagiging mahilig nito magbasa. 4 na taon pa lamang ito ay nagbabasa na ng makakapal na libro at comics. Mahusay si Alexa sa math at sa pakikipagdebate. Natatandaan pa nga niya na ilang beses itong binigyan ng karangalan ang kanilang eskwelahan sa pamamagitan ng pagkapanalo nito sa iba't ibang patimpalak sa pagalingan na sinalihan nito. Kung mayroon man siyang hindi gusto sa babae, iyon ay ang pagiging madaldal nito at maingay. Tipong atribida ang dating. Masyado rin itong proud sa sarili noon, pero hindi naman niya masisi dahil magaling naman talaga ang dalaga. Iyon nga lang, hindi talaga sila magkasundo sa maraming bagay. Turn off siya sa mga babaeng maingay at yung tipo nakikipagkompetensya sa kanilang mga lalaki. Mas gusto niya yung mga mainhin na tipong dalagang Pilipina. Noon sumagi sa isip niya si Laura, ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit kahit kailan, ay hindi na ito magiging kanya. Batid niyang masaya na ito sa piling ng tunay na minamahal nito na si Luis. Umantak ang sugat sa puso ni David na hindi pa ganap na naghihilom. Napahugot siya ng malalim na hininga. Pinalis niya sa isip at tungkol kay Laura. Gusto na niyang kalimutan ang dalaga. Inalis na niya ang tingin kay Alexa.
Pinilit niyang makatulog, ngunit sadyang mailap na ang antok sa kanya. Siguro, ay dahil distracted siya sa kanyang katabi na kanina pa lumulungay ngayang ulo pero hindi pa rin nagigising. Ang sarap ng tulog ng bruha. Sa loob-loob ni David. Wala akong sakit. Naalala ng binata ang pangyayari kani-kanina lamang. Ibinalik din niya rito ang sinabi sa kanya dahil ayaw nitong kunin ang natirang mineral water. Lalo siyang nainis dahil mas pinili nitong abalahin ng pasahero sa kanilang unahan. Isang teenager na lalaki na halatang kapalagayan nito ng loob. Binigyan si Alexa ng teenager ng mineral water na wala pang bawas pero ayaw pabayaran. Halata nang papakyut ang binatilyo kay Alexa. Sabay tumingin sa kanya si Alexa. Natila na nga asar na umirap. Parang bata. Sa loob-loob niya. Obvious naman kasing siya pinariringgan nito kanina habang nakikipagpalitan ng salita sa binatilyo. Buti ka pa. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, mabait ka sa akin. Alam mo bang merong mga tao hindi marunong makipagkapwa-tao? Yun bang akala mo kung sino? Gawan mo ng kabutihan. Pinagmalasakitan mo na nga, pero hindi nila iyon na-appreciate. Talagang pinamukha sa kanya ni Alexa ang mga bagay na iyon. Kahit ito lamang nagsasalita sa loob ng bus, boses nito nangingibabaw, ngunit katakatakang walang naiinis at nagrereklamo sa mga kapwa pasahero nila. Isa pa, nagawa nitong kumbinsihin na pumayag ang matanda na makipagpalit dito ng upuan. Sa isang banda, nasa aura nga marahil na Alexa na madali itong makuha ang loob ng sinuman. Well, except me, sa loob-loob ni David. Mula nang suplahin niya ito kanina, ay hindi na siya nito pinansin at kinausap pa. Pagkatapos makapagkwentuhan, nagpasa naman ito ng makapal na libro. Hanggang sa hindi nagtagal, naghikab na ito. Ibinalik ng dalaga sa bag nito ang libro at umayos ng upo, saka ipinikit ang mga mata. Maya-maya lang, nakatulog na ang dalaga. Kung makapagsalita rin naman sa akin kanina, ay ang laki rin naman nangangako matulog. Sa loob-loob ni David. Ang isa pa sa napansin niya, ay maganda na ang mga ngipin ni Alexa. May palagay siyang nagpalagay ito ng braces, kaya marahil naiayos na ang dating mga suking ngipin nito. At the same time, he was wondering kung ano kaya ang pakay nito sa pag-akyat sa Baguio. Ano nga kaya naging buhay nito? Base sa itsura at gayak nito, ay mukhang okay naman ito. Narinig niya noon sa kanyang mga magulang ang unti-unting pagbagsak ng kabuhayan ng mga Hernandez, dulot ng pagkawala ng padre de pamilya ng mga ito. Pagdating ng third year ay nalaman na lamang niyang hindi na mag-aaral sa Santa Vicente si Alexa. Nilisan na maginang lugar pagkatapos ipagpili ang natirang ari-arian at sa Maynila na piniling manirahan. Magkagalit sila noon kaya hindi ito nagpaalam sa kanya. Kahit nga sa mga kapatid niya na kaklose nito ay hindi ito nagsabi. Ang inaakala niya noon na hindi siya malulungkot ay mali pala. Dahil totoong namiss niya noon si Alexa. Hinahanap-hanap din niya ang kakulitan ng dalaga. Hindi na kasi ganoong kasaya at ka-alive ang bawat diskusyon na nagaganap sa loob ng kanilang klase. Paano? Ay wala na kasi ang pinakamautak sa kanila. Gayunpaman, ay na-enjoy pa rin ni David ang buhay estudyante. Napakislot ang binata nang madaiti ang ulo ni Alexa sa kanyang braso. Tuluyan na itong napasandig sa kanya. Nalinganing gisingin niya ito upang paayusin ang upo, ngunit nagpasya siyang hayaan na lamang. Nagising naman si Alexa sa tawag na iyon. Ganoon na lamang ang gulat ng dalaga nang mapansin ang ayos niya kay David. Nakasandig siya rito habang ang braso naman nito ay nakakabay sa kanya sa paraang nag-aalalay. Tulog din ang binata. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa braso niya. Hindi niya mapaniwalaan na ganoon ang ayos nila sa loob ng mga nagdaang oras. Para silang mga, oh my God! Bumilis ang pintig ng puso ni Alexa sa hindi magandang ideyang iyon.
Saka lang niya napansing nakahinto na pala ang bus at tinatawag na siya ni Jonathan. Sukbit na nito ang malaking backpack nito. Marami ng pasahero nagsibabaan. Sige, una na kayo. Marahan siya umalis sa pagkakasandal kay David pero hindi pa niya naalis ang braso nito sa kanya. Hindi mo pa sinasabi kung saan ka tutuloy? Tanong pa ng binatilyo. Iti-text na lamang kita mamaya. Ganting sagot ni Alexa, saka ito nakangiting tumango at nagsinyas na mauuna na. Ang totoo naman ay magaan ang loob niya rito. Pero ayaw niya magkaroon sila ng pagtatalunan ng kaniyang nobyo nang dahil lamang dito. Seloso ang nobyo niya na minsan wala na sa lugar. Napilitan si Alexa ang gisingin si David sa pamamagitan ng pag-alis ang braso nito sa kanya. Uy, gising ka na. Andito na tayo sa Baguio. Pupungas-pungas ang binata. Tumayo na ang dalaga at kinuha sa gawing ulo na nila ang kanyang mga gamit. Naupo uli siya para maglagay ng lip balm sa mga labi. Nagpolvo din siya at pagkatapos ay inilabas ang cellphone. Idinayal niya ang numero ng kanyang nobyo. Saglit lang ay napakunot ang noo ni Alexa dahil ang recorded message ang nagsasabing maaaring walang signal o naka-turn off ang cellphone nito. Ang usapan nila ay tatawag siya rito kapag nasa Baguio na siya. Pero bakit hindi siya makakontak sa cellphone nito? Inulit niya ang pagtawag, ngunit ganoon pa rin. Kailangan niyang maipaalam sa nobyo na kararating lamang niya sa Baguio. Ang usapan nila ay susunod ito sa kanya dahil may tinatapos lamang itong mahalagang transaksyon na may kinalaman sa trabaho nito bilang account executive sa isang malaking insurance company. Matagal na nilang plano ang pag-akyat sa Baguio. Palaging naudlot iyon dahil nga pareho silang busy sa kanya-kanyang mga trabaho. Nang sa wakas ay pareho na silang libre, hindi na nila mapalampas ang pagkakataon. Agad sila nag-set ng lakad. Yun nga lang, last minute ay tumawag ito sa kanya at sinabing hindi makakasabay sa kanya. Pero nangako ito sa kanya na hahabol ito. At ngayon nga, ay hindi siya makakontak sa cellphone nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Baka kung ano na ang nangyari kay Jacob. Napahugot sa Alexa na malalim na hininga. Pilit na kinalma niya ang kanyang sarili. Inisip niya baka nasa lugar na mahina ang signal o kaya ay baka drain ang battery ng cellphone nito. Ayaw niya mag-isip ng hindi maganda. Nag-text na lamang siya sa kanyang nobyo. Kararating ko lang dito. Tutuloy na ako sa hotel. Hihintayin ko ang tawag mo. Pagkatapos ma-send iyon, ay tumayo ng dalaga at handa nang bumaba ng bus. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang tawagin siya ni David. Asiwaman ay lumingon na rin siya. Oh, bakit? Saan ka nga pala tutuloy? Hindi napigilang tumaas ng isang kilay ni Alexa. Himala, mukhang hindi na masungit ang lalaking ito. At bakit mo naman naitanong? Nanula sa bibig niya bago pa man niya na-realize na hindi niya dapat ito kinakausap dahil na rin sa kasungitan nito sa kanya. Wala lang. Masama bang magtanong? Wala naman pala. Diyan ka na nga. Pumihit na ang dalaga. Ngunit bigla na muli ito nagsalita. Sabay na tayo, Alexa. Hindi alam ng dalaga kung bakit nag-init ang mga pisngi niya. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Wala siyang balak na pansinin ng binata. Ramdam niya nakasunod sa kanya si David. Sinalubong siya ng mga tao, kanya-kanyang alok na matutuloy ang bahay. Sa di kalayuan ay nakahilera ang mga taksi. Tinungo na Alexa iyon pagkatapos na magalang natanggihan ang isang makulit na ali. Ramdam talaga niya nakabuntot pa rin sa kanya si David. Ano bang problema ng mokong na ito? Baka naman sabay ang paniya ko sa taksi. Ayokong tuloy ang maging mataray ng dahil sa kanya. Nilapitan niya ang nasa unahang taksi at maagap naman ang driver na ipinagbukas siya ng pinto. Eksaktong pag-upo niya
ay siya naman pagbukas ng pinto at walang kabog-abog na sumakay si David. Hey! Ano bang problema mo? At bakit ka ba buntot ng buntot sa akin ngayon? Akala ko ba gusto mo ng tahimik na buhay? Ngayon, go! Free ka na! Hindi na kita pakikialaman. Seryoso na wika ni Alexa. Masama bang makisabay sa'yo? Giit pa ng binata. Ano ka? Nagkukuripot? Halata ba? Matabang na sagot nito. Wala akong reservation, kaya titingnan ko muna kung okay ang pinili mong hotel. Manong, sige na ho. Paandarin nyo na itong taxi. Wika ng binata na ikinalaki ng mga mata ni Alexa. Ang ideyang nasa iisang hotel sila ay isang masamang pangitain. Hindi niya alam kung bakit. Basta naasar siyang makasama ito pagkatapos siyang sungitan kanina. Hindi na niya feel na makipagkaibigan sa lalaking aburido yata sa buhay. Hindi pwede. Manong, pakinto niyo po. Bababa siya at lilipat sa ibang taxi. Diretso na po, Manong. Huwag niyo na pong pansinin ang sinasabi nitong kasintahan ko at kanina pa ho sinusumpong. Nandidilat ang mga mata ni Alexa sa sinabi ni David. Abar ang lalaking ito? Hindi kita boyfriend, no? Inis na wika pa ni Alexa. Tumahimik ka na nga at naririndinan tayo ako sa ingay mo, sweetheart. Mamaya mo na ako awayin kapag tayong dalawa na lang, okay? Ang kapal naman ang mukha mo, pwede ba? Ang daming matutuloy ang hotel dito. Nanggagala-iting wika ni Alexa. Huwag ka nga makulit, sweetheart. Manong, sige lang po. Ituloy niyo lang po pagmamaneho at huwag niyong pansinin ang girlfriend ko. Pandalas ang tingin sa kanila ng driver sa rearview ng mirror. Asar na asar naman si Alexa. Hindi ka pwede sa hotel na yon. At bakit naman hindi? Tama lang naman, di ba? Kung nasaan ang nobya ko, dapat andoon din ako. May ngiti pa sa labi ng wika ni David. Nanggigigil naman sa inis Alexa, ngunit hindi naman niya malaman kung paano patatalsikin ang kababata niyang sinapian yata ng masamang espiritu. Sukat ba namang ipangalandakan na girlfriend siya nito? Kampante lang ito nakasandal at kala mo napaka-inosente ng itsura. Samantalang siya ay kumukulo ng dugo. Nalingaling tadyakan niya ito, makaganti man lamang sa pangiinis ito sa kanya kanina. Tapos ngayon, sinabi pang boyfriend ko siya. May tama yata sa utak ang mukong na to. Wika ni Alexa sa kanyang sarili. Makaraan na mahigit 10 minuto, ay naroon na sila sa harap ng naturang hotel. Nakipag-unahan ito sa kanya sa pagbabayad sa driver. Pinabayaan na lamang niya ito. Look, David, hindi ka pwede rito. Ang dami namang hotel dyan. I'm sure marami pang bakante. Pilit na nagpakainaho ng dalaga. Alam niyang hindi ito makukuha sa giyera patani, kaya kailangan daanin sa diplomasya. Eh bakit ba? Sabi ko naman, diba? Titingnan ko muna kung papasang panlasa ko ang hotel na yan. Aalamin ko pa, okay? Hindi okay rito. As you can see, mukha lang siyang lumang bahay. Tiyak na mamamantal ang balat mo rito. Doon ka na lamang sa mga class na hotel. Natawa lamang si David at walang anumang nilampasan ng dalaga. Dire-diretso itong pumasok sa loob. Ngit-ngit naman sa inis ang dalaga. Bakit ba sa dinami-rabi ng kakilala ko, ang mukong na ito minalas na makatagpo ko rito? Hindi yata magandang sinyalis ito. Nakakainis. Mabigat ang mga paang, pumasok na rin si Alexa sa loob. Kausap pa rin ni David ang front desk staff, isang magandang babae. Ganoon na lamang ang pagtataka ni Alexa nang abutan ng babae ng susi ang binata pagkatapos na mag-fill up ng form. Akala ko ba susuriin muna? Eh bakit nag-check-in ka agad? Kainis talaga. Wika ng dalaga sa kanyang sarili. Kung hindi lamang niya inisip na si Jacob ba nag-ayos ng reservation sa naturang hotel at doon ang usapan nila maghihintayan, talagang siya nilipat ang ibang hotel para lang maiwasan ang antipatikong kababata. Pagpihit ni David ay nagtama ang kanilang mga mata.
Nakakalokong, ninisiyan-siya nito. Agad namang kinuha ng nakaantabay na bellboy ang bitbit nitong bag. Pilit kinalaman ni Alexa ang kanyang sarili. Inisip na lamang niyang may sariling mga aktibidad si David at malamang nawala sa agenda nito ang mga inis sa kanya. Isa pa, wala naman talaga siyang magagawa. Wala siyang kapangyarihan na pigilan nito mag-check-in doon. Hindi man niya gusto, ngunit tiyak niyang hindi siya magiging komportable sa ideyang nasa isang hotel sila ng kanyang kababata. Pakiwari ni Alexa ay hindi maganda ang kalalabasan ng bakasyon niyang iyon. Bigla niyang naisip si Jacob, paano kung magkasama sila ng kanyang nobyo ay biglang lumapit si David. Mapipigilan ba niyang huwag itong kausapin? Siyempre hindi. Mapipilitan siyang ipakilala ito sa boyfriend niya. Mapipilitan siyang ipakilala ang dalawa sa isa't isa. Paano kung lumabas ng muli ang pagiging seloso ni Jacob? At paano kung patulan ito ni David? Base pa naman sa pinakita ni David sa kanya kanina, ewan niya pero pakiwari niya, may mabigat na problema itong dinadala. Ramdam niya na may malaking dahilan sa likod ng pagiging masungit at aburido nito. Ay, sana lang hindi. Hindi sa ganitong pagkakataon kami nagkita ng lalaking iyon. Pinakalma ni Alexa ang kanyang sarili. Ibinaling niya ang isip sa kanyang boyfriend. Nung una ay magkahalong excitement, nervyos at takot at pag-aalala ang nararamdaman niya dahil sa loob ng mahigit 3 taon ay walang hiniling sa kanya ang kanyang kasintahan kundi ay pagkaloob niya rito ang kanyang sarili. Subalit matindi ang pagpapahalaga niya sa kanyang dignidad. Ang sabi niya noon sa kanyang sarili, maangkin lamang siya nito kapag kasal na sila. 2 beses nag-propose sa kanya ng kasal si Jacob, ngunit siya lamang ang nakiusap dito na huwag muna dahil marami pa siyang nais makamit sa buhay. Ang gusto niya, financially and emotionally stable na siya kapag lumaki na sila sa tahimik. 5 buwan na ang nakaraan, ay pinagmalaki ni Jacob sa kanya ang ipinasadya nito magiging wedding ring nila. Naghihintay na lamang daw iyon sa pagpayag niya na pakasal na rito. Sa loob ng 5 buwan ay marami nangyari. Lumakas pang lalo ang negosyo nila ni Alicia, ang kanyang business partner sa computer shop at printing press. Mayaman ang mga magulang ni Alicia sa Iloilo. Nakilala niya ito nung college. Naging kaklase niya ito sa ilang minor subject at mabilis na buo ang pagkakaibigan nila hanggang sa mauwi sa pagiging matalik na magkaibigan at business partner. Ang kawalan nila ng nobyo ng panahon sa isa't isa ang nagtulak sa kanya na pumayag magbakasyon sa Baguio. Si Jacob ang pumili sa lugar dahil masosolo nila ang oras. Ngunit paano na ngayon sa biglang pagsulpot ni David? At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.